Magandang umaga po sa ating kapatiran, sa inyo lahat, sa worship service. Salamat po ang pagtitiis niyo po makinig po sa ating sansut. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Sa ating worship service, Gethsemane Christian Baptist Church, June 7, 2020, sa ating po gawain. Dito po sa libro ni Habakuk, Habakuk chapter 3, verse 16 down to 18. 16 down to 18. Sa Habakuk chapter 3, 16 down to 18. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. 17. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruits be in the vine. The labor of the olive shall fail, and the field shall yield no meat. The flocks shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Namin pong nabasa, salamat po sa mga members na sila po ay nakikinig sa mensahe. I-bless mo sila, O Panginoon. Sa mga kapatiran hindi po nakikinig po, o mga kapatiran na hindi nakarinig pa, O Diyos, sa mga mensahe mula sa iyong mga salita, I pray, Father, na bigyan mo silang pagkakataon mapagigyan ng mensahe. Kaya po siya makaawag kumilos. I-bless mo po bawat isa, at ganun din po na ikubli mo ako, Ama, sa iyong harapan, at ikaw makita sa mensahe aking pinapangarap. Dahil ito ay privilege sa amin, Ama, na gamitin mo ako to speak out thy word, o to deliver thy word. I pray na magkaroon ng hamon sa bawat mananampalataya, lahat nakikinig. Salamat sa biyaya. In Jesus Christ I pray. Amen. Ang sabi po ng banal na kasulatan, si Habakuk is a man with a burden on the ground looking around. Sa Habakuk chapter 1, verse 1. Pero sa ating pong text kayo, sa Habakuk chapter 3, Habakuk is a man with prayer in the sanctuary looking up. Sanctuary, the altar. Okay? Yung heart of the altar. Yeah. Looking, not surrounding, not below, but looking up. Amen. Kaya, itong si Habakuk, na mananampalataya na anak ng Diyos, na ang ibig sabihin ng Habakuk, embrace. Kaya embrace. Embrace, that means, the name Habakuk, ang kahulugan ng Habakuk ay embrace. He prophesied to Judah. Ibig sabihin ng prophesy, sinasabi niya po ang susunod na mangyari sa mga taga-Judah. The title of this message, The Power of Perspective. Power, ang kapangyarihan na clearly, nakita niya, perspective, clearly, malinaw na vision na ipinagkaloob ng Diyos itong kay Habakuk, na gusto niya pong mangyari sa bansang Judah o sa bayan ng Judah. Maliwanag po yan, mga kapatid. Kaya, bakit sinabi Habakuk is a man with prayer? Mayroon kasing gusto iparating ng Diyos sa bayan ng Judah sa magitan ng paggamit niya itong mga propeta. Siya po ay mananalanginin. Isang taong mananalanginin si Habakuk. Siya po ay lumuluhod at tumitingin sa taas. Na pinupuri niya ang Diyos sa kanyang buhay. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. Si
si Abraham. Okay, si Abraham, sa verse 3 down to 6. He think about His sovereign plan in the life of Abraham. Ha? Yung pong plano ng Diyos kay Abraham, example po ito. Nagkaroon po ng plan na sinasabi ng Diyos kay Abraham na ito po ay nangyari, na hindi po ba nangyari nung sinabi niya kay Abraham na siya po ay magiging ama ng maraming bansa. That is a plan by God na mangyari sa kanyang buhay. Kaya pag ang Diyos ang nagplano, tingnan niyo po ang buhay ni Abraham. Nung siya ay naging masunurin sa sovereign plan in the life of Abraham. Pag-isipan yung may the supernatural power in the life of Moses. Supernatural power in the life of Moses. Si Abraham nagkakamali. Si Moses nagkakamali rin. Pero sila po ay naging masunurin sa Diyos. Siyempre kung masunurin ka sa Diyos, natural may pagkakamali, mistakes. Pero tingnan niyo po ang kanilang buhay. God bless their life. Pag-isipan yung maigi. The sufficiency performance in the life of Joshua. Kung paano naman ang Diyos kumilos sa buhay ni Joshua. When there is no reasoning in our faith, is perplexed in being tested by the particular circumstances of life. We need the revelation of God's majesty, His might, and His mercy. Yung pong reasoning, ano po yung ating reasoning sa unclear vision ng Diyos sa ating pamumuhay? Yung pong hindi maliwanag na control of direction ng Diyos sa ating buhay. As long as we walk in the right side of God, we still continue to obey the Word of God. Kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, dapat tayo manatiling maging masunurin. Kahit hindi natin maintindihan ang plano ng Diyos. Nangako naman ang Diyos sa bawat mananampalataya. He assured na lahat ng plano ng Diyos, it is all our benefit. Sa ating pong benefit, blessing. At pinupuri niya ang direktor ng buhay na ipinagkaloob sa ating Panginoon. Diba? Hindi niyo maigit. Kaya nga, ito may example sa buhay ni Abraham, Moses at Joshua. Sila rin po yung mga mga anak ng Diyos na nagkakamali. Pero tignan mo ang kanila pong buhay. There is blessing. There is a privilege to be used in the vineyard of the Lord. Sino si Moses pagdating mo sa education? Hindi naman sila nag-aral yung control ng Diyos o seminary. Hindi naman sila nag-aral sa seminary ang mga ito. Pero tinuruan ng Diyos, the best thing for them is to be obedient to the command of the Lord. At sa magitan ng pagsunod, matututo tayo. Kaysa yung nag-aral kahit hindi rin nagagamit. Wala rin kapuluhan. Obedient heart, yung gusto na Diyos. Kaya true humility does not produce pride, but gratitude. Yung kung totoong papakumbaba na anak ng Diyos, hindi po nagpo-produce ng pride, but gratitude. Hindi. Nagkakaroon ng hamon, nagkakaroon po ng kagalakan sa ugali, mayroon po sa bawat mananampalataya. Hindi katisuran. Unang puntos. Revelation causes trembling. Revelation causes trembling. Ano pa yung trembling? Okay, amen. Mahalaga magkaroon tayo po pag-aaral sa trembling, mga kapatid. Trembling. Yung po, nagtitrembling. Sa verse 16, sa Habakuk. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice, rottenness entered into my bones. And I trembled in myself that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops.
Remember? Ha? Remember? Si Satan nga ay nagtitremble. Ha? Nanginginig. Natatakot. Si Habakuk, bumaon sa kanya kung buto ang kanyang katakutan. Bakit? Bakit siya natatakot? Iyon po, nakita niya kung paano ang Diyos makapangyarihan. Dahil kilala niya ang Diyos. Ang tremble kasi, pagtanggap, nakita mo yung kamangha-mangha, nakita mo yung impossible things na kaya gawin ng Diyos, hindi kaya ng tao. Katulad yan, pag sinabi ng Diyos, ang karagatan ay mawala, ay paano kung nawala? Sige, makapangyarihan. Huwag mo itay ng ganyan. Nung nakita mo na sa mata, isa ka na maniwala. Hindi ka rin. Sinasabi ng banal na kasulatan, makapangyarihan si Jesus Christ, makapangyarihan ng God the Father. Mamangha tayo dahil sila ay makapangyarihan. Yung paggawa ng ayaw ng Diyos, dapat tayo po ay mayroong katakutan sa ating puso na pumasok sa buto. Ganun po. Personal humiliation. It caused him to examine his own life in a private investigation. Sa verse 16, rottenness entered into my bones. Example si Job. The reason of his suffering, but God gave Job a revelation. There was a similar effect. I have bore myself and repent in dust and ashes. Okay. Ngayon, revelation. Inireveal ng Diyos ang kanyang sarili na siya pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Noong pinahintulutan ng Diyos si Satan na i-test po si Job sa pananampalataya na pinagkaloob ng Diyos sa kanya. Kaya si Job, sa kanyang suffering, sa kanya pong naranasan, nakipagtunggali sa Diyos. Yung learning ng mga ito, mga kapatid, isapat na dapat sa bawat pananampalataya. Na huwag gawin nyo, dapat magpasalamat pa rin tayo. Bakit, Panginoon? Bakit? Bakit kung tawagin kita, wala ka? Noong kailangan mo liwanag, dilim mo kung kapasok sa akin. Ayun po ang sinasabi ni Job sa Diyos. Okay? Kaya, ang Diyos, ipinagkalubo yung suffering kay Job. Kaya, alam nyo kasi mga kapatid, ang tao nasa suffering, nasa bigti ng kamatayan. Dito makikita yung totoong karakter ng tao. Hindi nung siya po ay pinagpapala. Sa tunay naman dirigma, ang tunay na anak ng Diyos. Kasi kahit nasa calamity, nasa bagyo ng buhay, ang kanyang pananampalataya ay nanatili. Yung relasyon natin sa Diyos, natural na tayo may pagbabago. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, huwag naman tayo magbago sa oras na tayo makiusap sa Diyos sa magitan ng panalangin. Huwag naman tayo magbago sa magitan ng pagbabasa ng Bible. Kung nasa kalamidad po tayo, nasa bagyo ng buhay, manatili pa rin ang heart desire to do yung ating obligasyon na makiusap sa Diyos. Kaya, yun ang nawawala sa atin pagdating sa bagyo ng buhay. Nawawala tayo ng control. Kaya ngayon walang control sa bibig. Walang control sa pag-iisip. Dahil sa calamity. Pero sinabi ng Bible, hindi nagbigay ng calamity kung hindi rin siya tatapos ng calamity. Remember that. Revelation causes trusting. Sa verse 17 and 18, the hopelessness or the hopeless situation. Yung fields, less fruits, and path are all gone. Yung mga bagay na kailangan natin. Ano yung kailangan natin? Pagkain, trabaho. Ano pa? Yung ating ambisyon sa buhay na manatiling mainit sa pagkuha ng ganitong kurso. Madali mawala lahat siya. Kung ang Diyos ang plano. Pero kung gusto ng Diyos yung plano mo, isinuwit mo sa Diyos. Mainitin ka, ano po ang trouble sa buhay. Tutulungan ka, tutulungan tayo ng Diyos. Dahil siya ang nangako. If ever we obey His plan, God is the planner, perfect planner of our life. If ever you obey, is submit to the plan of God,
sa ating buhay, there is an assurance, I will be with him. Amen. Maganda yung kapatid. Sa atin, hindi gano'n eh. Pag may problema, nagkakaroon tayo ngayon na hindi maganda. Pakikitungo sa kapwa Kristiyano, pakikitungo sa pastor, pakikitungo sa mga membro. Mahalata ang Kristiyano may problema eh, nakasimangot. Hindi palangiti niya. Pero hindi naman lahat kasi meron din hindi palangitiin. Pero karamihan niya. Pero sa nakikita ko sa mga politician meron hindi palangitiin. Kahit ko siya ay nangangandidato ngumingiti naman. Ang kanyang mukha ay gumanda dahil palangiti na. Okay? Ganun din sa maliligaw, palangitiin. Alam naman ang kasmangot, palangitiin mo masaya. Pinapakita niya mukha niya masaya. Di ako mas sa Diyos. Dapat tayo po, kahit may trials, affliction na wala, dapat ang ating pong puso ay palangitiin sa Diyos. Amen. Ayun. Ikaw nagbigay, ikaw rin ang tatapos lang tayo. Kaya ang problema lang natin isurrender pa ang buhay mo, tapos na. At gawin mo yung gusto nyo sa ating buhay. Revelation causes trusting. Dahil po sa pagkakilala mo, inireveal ng Diyos kung sino ang Diyos. Nagresulta po sa pagtitiwala sa Diyos. Si Job na nagkaroon ng reasoning. Bakit, Panginoon? Bakit? Saan ako nagmula? Ginawa ko na pala. Reasoning. Kung ang Kristiyano kung minsan, mayroon ganito Bakit, Panginoon? Title na pala ako. Bakit, Panginoon? Umati na pala. Bakit, Panginoon? Magre-reason out ka. Pero sabi po ng Bible, sa magitan ng Diyos, ipinintulot niya kay Job ang trials sa kanyang pananampalataya. Ipinakita ng Diyos kung sino ang Diyos sa kanyang buhay. Saka sinabi ni Job, I am a dust and ashes. Ako lamang ay mula sa alabok. At sa alabok din ako nagmula. Kaya, hopeless situation. Kung anak ka ng Diyos, burahin mo yung hopeless. There is system yung hope. Mayroon palagi pag-asa. Habang saw the judgment, but he never saw his nation restored. Nakita ni Habakuk na paghahatol po sa bayan ng Judah. Ang nakita niya po ay hindi po yung paghahatol, hindi nakita niya po na ang Judah, ang bayan ng Judah ay marirestore. May pag-asa. The trouble of this day is described. And the sensation of pain and the anticipation of the period of calamity is hereby is still further accounted for. Katulad yan. Meron tayong problema sa virus. Kasi hindi natin alam kung saan ang virus. Hindi natin alam. Bilang anak ng Diyos, kung tayo ay mananalangin, hindi mo problema ng virus. Maging masunurin ka lang sa Diyos. Bahala ang Diyos sa virus. Pero mag-ingat din tayo na maging masunurin dahil nasa lamang pa rin tayo. Pero hindi nangungunang pag-ingat. Nangungunang pananampalataya mo sa Diyos. Kaya mahalaga yung tayong manalanginin sa Diyos. Hindi lang po ang ating bansa, kundi sa ibang bansa, ibang plena. Upang magkaroon ng pagkakataon ng mga unsaved na namatay. Na mapagkinggan ang mensahe ng kaligtasan na biyaya lamang, maligtas ang tao. Pangatlong puntos. Bago tayo mapunta sa pangatlo, the hopeful soul, faith, real faith, always has yet. If Habakkuk had depended on his feelings, he would never have made this great confession of faith. If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say at this mountain, remove thee to yonder place. Matthew 17:20. Yung kung faith makes the saints sing, Acts 16:25. Faith makes the saints sing, Acts 16:25. Para ng palataya, dapat tayo ay matutong mawin. Okay?
Long, long ago. Yan, long, long ago. Ha? Alam niyo, saan po ba ito natin? Faith makes the saint strong. Isaiah 40:31. Isaiah 40:31. Ang pananampalataya make the saint magiging strong in the faith. Ganon din po physically. Ha? Faith makes the saint stand. Acts 27, verse 23 down to 25. Faith makes the saint stand. Acts 27, 23 down to 25. Kaya mahalaga na tayo mag-grow in faith, tumibay sa pananampalataya. Pangatlong punto, revelation causes triumph. Revelation causes triumph. Shouting sa verse 18, yet I will rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord always. And again I see rejoice. Rejoice. Amen. Sa ating kasi, rejoice physically. Rejoice spiritually. Sa 1 Peter 1:8. 1 Peter 1:8. Whom having not sinned, ye love in whom, though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Hindi mo pa nakita, nag-rejoice. Hindi mo nakita ang kasagutan panalangin, nag-rejoice ka. Hindi mo ba nakita ang Diyos? Nag-rejoice ka. Because you believe. Shouting. Ate nga, nanalo ng loto, isibisigaw na eh. Pag ikaw ay lasip, isibisigaw. Manumbot din, bakit ka lang? Pag nanalo ng loto ng 150 million. Bakit yung 150 million kaya natubasan ng kaligtasan na ako yung hindi? Bakit kung tumanggap ka kay Jesus Christ, nagkaroon ka ng kaligtasan, na-assure sa langit pupunta ng bayan? Anak ka ngayon ng Diyos, hindi ka magre-rejoice. Oy, dapat mag-rejoice ka. Bakit? Langit na bayan ang pupunta mo pag tayo namatay, naayon sa banal na sulta. Ay, 150 million, may iwan din sa lupa pag hindi mo nagastos siya. Sige nga. Oy, pag-isipan niyo po maigi. The Bible says, mahalaga yan. I will joy in the God of my salvation. Joy. Okay. The Christian experience is not something which is going on around the believer, but something which is going on within him. Within him. Sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. And again I say rejoice. Apostle Paul was in prison, and the prospect of death was ominous. He is still around, a source of joy in the Lord. At pinupuri niya ang Diyos kahit nasa kulungan. Bakit, Panginoon? Nasa kulungan ako. Sumusunod ako sa Panginoon. Lahat na sinasabi ko sumusunod ako. Bakit ako nakakulong? Hindi yan ang issue. Ang issue dyan, nung mayroon kang problema, nung iniipit ang katawan ito, nung nasa kalagitnaan ng calamity or trouble sa buhay, nagre-rejoice ka ba sa Diyos? Na Apostol Pablo nagre-rejoice. Kaya mahalaga ang pananampalataya na dapat ay tumibay. At purihin niyo. When God does not give you reason, He will give revelation to sustain His people in the midst of adversity. When God does not give you reason, He will give a revelation to sustain His people in the midst of adversity. Remember that, ladies and gentlemen. Good morning, and a blessed day.